Wala natin sa lapit. Authentic. At huwag mong gamitin ang batas Lucena. para kami supiling sa aming kalayaan at sa aming karapatan. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ang soberenya o ang pinakamataas na kapangyarihan ay nanggagaling at nananatili sa taong bayan, mamamayang Pilipino. At lahat ng otoridad, kapangyarihan, puwersa ay nanggagaling sa taong bayan. Kaya huwag mong gagamitin yan. Ikaw na namumuno para babuyin ang batas at gamitin laban sa taong bayan. Tandaan mo, ikaw ay nariyan sa dalawang layunin. Nakasulat yan sa Kampo Krame, sa PNP National Headquarters. To serve and to protect. Para paglingkuran ang mamamayan, para protektahan ang taong bayan. Yan po ang gobyerno. Yan ang Malacanang. Yan ang Pangulo at lahat ng nasa baba niya. Yan ang Kongreso, Kamara de Buaya man yan o Senado. Yan ang hukuman. To serve and to protect. Pag pinaglilingkuran mo ang taong bayan, pinoprotektahan mo siya. Pag pinoprotektahan mo siya, pinaglilingkuran mo ang taong bayan. Pag hindi mo siya pinaglilingkuran, hindi mo pinaglilingkuran ang taong bayan. Pagka hindi mo pinoprotektahan ang taong bayan, hindi mo pinaglilingkuran. Tanong, yun bang pagnanakaw ng bilyon-bilyon, sabi ni Ping Lacson na pinagtatakpan niya sa Senado, trilyon, yan ba'y paglilingkod sa taong bayan? Yan ba'y proteksyon sa taong bayan? Hindi ba yan ay extrajudicial killing sa taong mga binaha? Nasaan yung mga mahihilig sa human rights? Nasaan yung mga komunista at aktivista? Ngayon nyo ipakita, na galit kayo at isinusumpa nyo. Hindi lamang ang extrajudicial killing ni Duterte, sabi nyo. Na hindi nyo kaya patunayan dito, kaya kayo kinakailangan pang mag-ibang bansa para lang idemanda, ipa-aresto, ipakulong si Duterte at doon litisin. Suklam na suklam kayong mga komunista, aktivista at mga human rights lawyers, mga eksperto sa human rights sa extrajudicial killing. Paano yung mga binaha? Sinampahan ba ng kaso yun? Ha? Dinalhan ba ng subpina ng mga polisyon? Pinusasan ba sila? Dinala ba sila sa harap ng judge o hukuman? Hindi ba pinatay sila ng walang hukuman? Extrajudicial killing. Labas sa hukuman. Sino? Yung mga pinatay sa baha. Bakit namatay sa baha? Hindi binaha. Talaga ho naman bumabaha eh. Oo. Pero nasaan yung bilyones? Nasaan yung trilyon? Para bigyan man lamang sila ng proteksyon. Those projects? Substandard? Sino ang nakinabang? Nakinabang ba yung mga binaha? Kaya kung ikaw ay komunista, ikaw ay aktivista, ikaw ay liberal, ikaw ay pink, ikaw ay simbahan, anuman ang relihiyon mo, anuman ang politika mo, at hindi ka nasusuklam sa nakawang ito, rally ka ng rally sa EDSA, rally ka ng rally sa Ayala, hindi mo naman sinasabi sa mga nasa gobyerno, managot kayo, ipakulong nyo yung mga lumimas at nakaw sa taong bayan. Sino gusto ipakulong si Marcoleta? Bakit? Yung ba 75 million galing yun sa kaban ng bayan? Ombudsman ang mismo nagsasabi, donasyon. Dumana sa COMELEC, sinabi ng 6 na commissioners na abogado. Unanimous sila. Walang pananagutan kahit hindi niya didisclose yan. Sapagkat yung batas, pinawalang saysay na. Repealed na. Section 39, Republic Act 7166. Hindi ba alam ng ibang mga abogado sa UP na hindi na batas yan? Section 39, Republic Act 7166. Nagagagugaguhan ba kayo ng mga abogado sa UP? Bakit gigil na gigil kayo kay Marcoleta pero hindi kayo nagagalit kay Saldico? Hindi kayo nagagalit kay Romualdez? Hindi kayo nagagalit sa ibang dinalhan ng mga sundalo dati ng mga malimaleta? Tapos sasabihin, ni Tulfutak, move on? Ano yan? Wala na ba niya tayong tatalakayin kundi yung flood control budget? Bakit ayaw nyo talakayin? Bakit ang gusto nyo magbubuo na? Bakit? Sasabit kayo? Bakit? Gusto nyo lagyan ng busal ng tanikala at posas ang bunganga ni Marcoleta. Sa patuloy na investigasyon, mabubulgar kayo. Ibalik natin yung sinasabi nyo kay Vice President Sara Duterte. Total, nandiyan na yung impeachment eh. Ituloy na yan. Bakit inuusig nyo yung Vice President? Yung ibang mas bilyon-bilyon ang ninakaw, tahimik kayo. Diba? Dapat bulat-latin din ang lahat ng confidential funds ng mga mayors, ng munisipyo, ng lungsod, ng mga gobernador, ng DOJ Secretary, ng NBI Director, ng PNP Chief, ng AFP. May mga intelligence funds yan. Diba? Ang presidente hindi lamang intelligence funds, meron pa siyang confidential funds. Bilyon. Bakit hindi lahat bulat-latin? Pagsabay-sabayin na natin yan. Diba? Namimili kayo eh. Yan ang sinasabi ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo. Selective justice is injustice. It is not justice, hindi katarungan ang gusto nyong mangyari o gawin. Pinipili lang ninyo laban sa kalaban nyo at tinatakpan nyo pabor sa mga kakampi nyo at gusto nyong pagtakpan. Hindi po pwede yan. Tarantaduhan yan. Ginagago nyo. Nagnakaw ba? Nagdambong ba? Sa kaban ng bayan si Marcoleta? Kayo na nagsabi, donasyon eh. Ano daw ang basihan ng plunder? Ang plunder, kinakailangan pera ng taong bayan.
mayroong danyos o kaya mayroong damage, pinsala sa interes ng publiko. Paano nagkaroon ng sala o kaya ay damage? Ha? Paano nagkaroon ng pinsala sa interes ng publiko o sa pera ng publiko? Sinasabi na nga ninyo ang basihan ninyo, nagbigay sina depensor ng kontribusyon sa kampanya. At kahit hindi niya yan inilagay sa sosi niya, pinawalang saysay na ng batas ang krimen na yan. Noon krimen yan. Noong 1981 to 1991. Pero from 1991 hanggang ngayon, 35 years ago, ang sabi ng Republic Act 7166, Section 39, wala nang saysayan. Ano ba kayo sa UP? Yung ibang abogado dyan? Nagtatanga-tangahan ba kayo? Talagang mga gago kayo. Hindi ba kayo nahihiya sa sarili nyo? Graduate kayo ng pamantasan ng Pilipinas? Scholar kayo ng bayan? Diba? Dahil lang galit kayo kay Marcoleta, ayaw nyo kay Marcoleta, kahit totoo ang tinitindigan niya at wala siyang nilalabag, gusto nyong baliin ang batas at diinan siya sa pakikipagsabuatan sa mga nasa kapangyarihan. Bakit? Sila ba talaga ang makapangyarihan? Saan ba galing ang kanilang kapangyarihan? Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ang kapangyarihan, pinakamataas na kapangyarihan, soberenya, pagpapatupad ng batas ay nanggagaling, nagmumula, nananatili sa taong bayan at mamamayan. Resides in the people and all government authority, lahat ng kapangyarihan ng mga namumuno ay nanggagaling sa taong bayan at mamamayan. Yan ang nasa konstitusyon. Binababoy nyo yan. Ano? Ano ang isa sa kapangyarihan ng mga mamamayan? Ano ang isa sa kanilang otoridad ng mamamayan? Ano ang isa sa kanilang karapatan?